Guys, ay napanood ako dito no, isang babae siya no na sabi niya hindi na daw dinadasalan yung mga namatay na or yung isang patay like mga kamag-anak natin, nanay natin, magulang natin or kung sino-sino man, ng mga lulu at lula. Di na daw dapat dinadasalan yan. Hindi ako dun sa ngayon sa kanyang sinasabi. Speaking of dasal guys no. Bakit kailangan nating dasalan ang mga namatay? No? Bawa, yung kapatid mo namatay, no? Bakit kailangan pa natin silang dasalan? No? Ang tao kasi guys, pag tayo ay namatay, lalong-lalo na kung medyo may kasalanan ka, lahat naman tao nagkasala na. Pero kung namatay ka at nailalagay ka sa isang lugar na madilim, no? Doon talaga ang bagsak, karamihan, halos karamihan. Doon ang bagsak sa isang lugar na madilim na kung saan masalimuot ang sitwasyon mo doon. Hindi pa yun talaga masasabi nating impyerno. Kumbaga yun, temporary pa lang yun, no? So, habang nandoon ka sa lugar na yan, pag ikaw ay namatay, pinaparusahan ka, pinapahirapan ka doon. Habang nandun ka. So, doon guys, no, grabe, walang tao na gusto sa lugar na yon. Pag namatay ka at pag doon ang bagsak mo sa lugar na yon, talagang grabe ang hirap na mararanasan mo doon. Walang tutulong sa iyo doon. Ngayon, ano ang connection doon? Kung sakasakaling halimbawa, dinasalan mo yung kapatid mong namatay o di kaya yung nanay mong namatay, yung lula mo at lulo na namatay sila tapos nandun sila sa lugar na yon. Ano ang epekto sa kanila doon sa taong namatay na dinasalan mo? Ang epekto doon sa kanila guys, no? Pag pag dinasalan mo sila, hihinto yung nararanasan nilang paghihirap doon sa lugar na yon. Yun yung epekto sa kanila doon sa mga taong namatay. No? Tulad ng magpamisa ka, misahan mo yung namatay na, tapos nandun sa lugar na kung saan pinahirapan siya, titigil, no? Titigil pansamantala ng ilang minuto or ilang oras guys. Para sa kanila kasi guys, sa sobrang hirap nila doon, pag natigil yung hirap na dinaranas nila doon, kahit minuto lang yan, malaking bagay na yan sa kanila, malaking tulong na yan sa kanila. Kaya napaka-importante ang dasal para sa mga taong namamatay na. Halimbawa, nagpamisa ka, tapos ang misa ay natapos yan ng 1.5 oras. Malaking bagay at malaking tulong na yun sa kanila. Nasa loob ng 1.5 oras ay natigil yung kanilang paghihirap sa lugar na kung saan ay pinapahirapan sila. Ganon yun guys ang bisa ng inyong panalangin or yung inyong dasal para sa mga taong namamatay na. Guys, maniwala kayo sa hindi, mayroon akong mga nakakausap. Hindi ako, no, mayroon akong kilala na kaya nilang tingnan yung mga taong namamatay kung saan sila nilalagay at kaya rin nilang hugutin yung tao na namatay na alisin nila doon sa lugar na yon. Tapos halimbawa, yun nga, namatay na yung kung sino mang mahal mo sa buhay. Tapos nalagay sila sa lugar na kung saan ay pwede na nating sabihin na, pero hindi pa sa as in sa langit talaga. Kung baga nandun siya sa lugar na kung saan ay parang langit na rin. Ayun, pag dinasalan mo yan sila, nagdasal ka para sa kanila or pinamisahan mo sila, malaking tulong sa kanila yan. Ano din sa kanila yan kasi naalala lang nila na nakikita nila na
may mga taong nagdadasal sa kanila na buhay. Ganon yun. Tapos, yung tao naman na sinasabi ko kanina na nandun sa lugar na kung saan ay pinapahirapan siya, no? Laking papasalamat yan sa'yo. Dahil naalala mo siya, no? Tapos, bukod sa naalala mo siya, dinasalan mo siya, nagpadasal ka sa kanya, nagpamisa ka sa kanya, at ang benefits niya doon ay yung nahinto or tumigil yung nararanasan niyang paghihirap. Ganon yon guys. Pag nagdasal tayo sa mga taong namatay na, napaka-importante yan. May mga iba dyan na yung tulad nung napapanood ko na yun ang paliwanag niya, no, na hindi na daw dapat dasalan pa yung mga taong namatay pa. Against ako doon. Kasi ang dasal guys, napakahalaga at napakalaking ginhawa yan sa kanila. Isipin mo, simula nung namatay ka, sinaktan ka, pinahirapan ka, no? Hindi ulang tigil na sakit ang nararanasan mo doon sa lugar na yon. Pero tumigil lang siya sa loob ng 10 minutes or 5 minutes. Malaking bagay na yan sa kanila. Isipin mo, titigilan kang isang kalahating oras, titigilan kang hindi kasaktan. Ganon ang mangyayari sa atin pag tayo ay namatay. Hindi kayo maniniwala niyan. Natural, hindi kayo maniniwala. Pero pag nandun na kayo, saka na kayo maniniwala na totoo pala. Ganito pala ang sitwasyon pag namatay tayo. No? Ganon yan. Dalawa lang ang pupuntahan natin pag tayo ay namatay. Maybe babagsak ka sa madilim na lugar, o di kaya ay doon sa maliwanag na lugar. Depende yan. Depende yan kung ano yung ginagawa mo habang ikaw ay nabubuhay. Pag nandun ka sa lugar, sa kadiliman, no, wala kang ibang gagawin kundi magtiis. Tiisin mo, saktan ka ng saktan, at bukod doon, maghahanap ka talaga ng tao, no, na makakatulong sa'yo sa lugar na yon. So, kung mapapansin nyo, minsan, napapanaginipan natin yung mga taong namatay na. Ang ibig sabihin yan guys, pag ganyan, napanaginipan natin sila, nanghihingi yan sila ng tulong sa atin. So, ano ang tulong na may bibigay natin sa kanila? First, ang una talaga is dasalan sila. Pinakatabis na paraan is magpamisa ka. Pamisahan mo yung taong napapanaginipan mo na matagal nang namatay. Yan yun. No, kahit ikaw, pag nandun ka sa lugar na yan, talagang magtitiis ka, pahirapan ka doon, at kung ano yung sinasabi ko, ganun din ang gagawin mo. Maghahanap ka talaga ng mga taong buhay na makakatulong sa'yo para maialis ka sa lugar na yan. Pero pag nandyan ka kasi, mahirapan ka ng makaalis dyan. Ang liit ng tsansya na maalis ka sa lugar na yan, no? Ang liit na talaga. At ang laki ng tsansya talaga, pag nandyan ka sa lugar na yan, may impyerno ka talaga. No? 0.1% ang chance mo na mapunta ka sa langit pag nandyan ka sa lugar na kung saan ay sinaktan at pinapahirapan ka sa madilim na lugar. Isipin mo, 0.1% lang ang chance mong malangit ka. At 99.9% na pagdating ng hukom, impyerno talaga ang bagsak mo. Pero hindi lahat ng namamatay ay nandyan yung iba napunta sa maliwanag. Depende kasi yan kung ano yung ginagawa natin dito habang tayo nabubuhay. Kaya para sa akin, sa mga nagsasabing hindi na kailangan dasalan yung mga taong namamatay, para sa akin, napaka-importante. Kung maaari nga lang, araw-arawin natin sila, no? Mag-alay ka ng dasal sa kanila. Ganon yun guys. Ako, araw-araw akong nagdadasal sa mga taong namatay na.